Sinong talentado dito? Ako! Yun! Astig! Yon naman talaga, astig. Ito na ang ating mga astig na kabataan na makakasama ngayong umaga. Ipapakilala ko na sila sa inyo. Ang una nating guest ay gumanap bilang si Dorothy sa nakaraang Iskot Iska 2011. Ito pong Iskot Iska ay taunang ginagawa ng University Student Council dito po sa UP Los Baños, kung saan yung mga freshmen, they are invited to do a theater play at sila yung mismo yung nag-act doon sa play na yon. Ito ay tungkol sa mga university issues na kanilang kinakaharap, hindi ba? At ito nga, ang freshman na kasama natin ngayon ay gumanap na Dorothy. Siya yung ate ni Iska kasi may dalawang main characters doon, si Isko at saka si Iska. Mamaya pagkukwentuhan natin. At siya po ay nag-aaral ngayon dito sa UPLB. Ang course niya ay DevCom. DevCom pala siya. Okay. Ito na, i-welcome natin si Reyna. Good morning, Reyna. Good morning po. Alright. At hindi lang yan, dahil kasama rin natin ngayong umaga ang isa naman sa mga talaga ang karakter niya ay inabangan din doon. Kung makikita nyo po dito sa UPLB, napakarami naming bollards, napakarami naming banga, hindi ba? At meron din kami ditong isang statwan, ang tawag sa kanya, si Mariang Banga. At siya ang gumanap dito. Siya ay taga dito rin, syempre sa UPLB at Com Arts ba? Ang kanyang course. May DevCo, may Com Arts, perfect. At siya po ay 18 years old mula sa Quezon City. Walang iba kundi si Mariang Banga herself, ang ating dorm manager. Walang iba kundi si Reg. Good morning, Reg. Good morning po. Alright. Dalawa na yan, ha? At meron tayong pangatlong guest. Siyempre, hindi naman puro technical lang, or puro acting lang naman. Dapat may mga tumutulong sa technical, hindi ba? Correct. At makakasama natin ngayon ang inyong Lights and Sounds Committee Head ngayong Iskot Iska. At syempre, siya rin ay umarte bilang tao. Tama ba? Bilang tao. Oo nga naman. Lahat naman ay tao, pero tao yung ganap niya doon, ha? Sa Iskot Iska 2010. Siya naman po ay walang iba kundi isang estudyante ng ano bang kurso mo? Ag-Econ po. Ag-Econ. Iba-iba talaga ang course natin. At siya po ay mula naman sa Los Baños, Laguna. Diyan lang yan, sa Mayondon. Napakalapit lamang. Walang iba kundi si Francis. Good morning, Francis. Hello po, good morning po. Okay, eto na. Kasama natin si Jen at saka si Janelle na makikipagkwentuhan sa kanila. Puntahan muna natin, paano ba kayo napili sa Iskot Iska? Audition, ganyan? Ayan, basta may mga nag-invite lang sa amin na sa text, ganun, na may Iskot-Iska nga daw. Oops, sorry. Tapos, ayun, na-convince kami na mag-audition para doon kasi gusto ko rin na mag-perform. Ganun. So talagang nung high school ba, ikaw ay nagpe-perform na rin, Reyna? Opo, nagpe-perform na rin. Sa mga theater presentations. Si Reg naman, nahila ng kaibigan. Nahila? Bakit naman nahila lang ng kaibigan? He wanted to join yun. Tapos, dahil nalaman ko rin na theater, siya, I love plays din naman. Tapos, first ko to, dito sa LB. Unang-una talaga, na parang experience. Pero noong high school? Sa classrooms and sa onting stage plays din. Oo, hindi yung masyadong malakihang presentations talaga. Yes. Okay, eto namang si Francis. Paano ka naman napasabak noong nakaraang taon sa Iskot Iska? Mas naman po, nakita ko lang yung poster ng Iskot Iska ng Umalokan Incorporated. Tapos kasama ng mga taga-men's dorm na yung iba nag-quit. Hindi tumuloy sa pag-audition. Parang dalawa lang, parang sa 10 ata na nag-audition mula sa men's dorm, dalawa lang kami na natira. Ikaw yung matapang na natira, di ba? Saka po yung Iska namin last year. Tapos yun po, doon na yung sa Iskot Iska. Naku, parang nagre-react si na Reg at saka si na Reyna. Sino ba ang Iska, Janelle, noon? Hindi ko sir kilala tanungin kaya natin siya. Oo, kwento nyo parang naman. Parang may something sir Oo nga. Sino ba yon, Francis? Share mo naman sa amin. Sino ba ang Iska noon at ano ba ang inyong koneksyong dalawa? Laglagan. Mukhang marami pong revelasyon na magaganap ngayon. Tahimik lang naman silang dalawa, Francis. Backstory yan nagaganap. Grade po siya, tapos nag-shift siya ng ibang school.
Kasi gusto niya mag-devcom. Okay. Kaso, unfortunately, hindi kinaya ng ACADS niya, ng grades niya. Dahil ayaw niya talaga ng agri. So wala na siya dito ngayon? Nag-shift na po siya ng school. That is so sad. How do you feel na wala na siya dito? Ayos naman po. Wala na lang talagang contact sa isa't isa. Wala. Hindi na kayo nakakapag-usap kahit Facebook, ganon? Hindi na po masyado. Pero ano ba ang naging connection mo kay Iska noon? Ex po. Ex. Okay. So, pag-ibig ang ating usapan. Alam nyo, ang mga kabataan talaga pag-ibig no? Naalala ko tuloy yung pinanood kong mga films nitong nakaraang araw. Noong Wednesday, I think, 'di ba? We watched Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa at saka yung Ligo na Yulapit Nami na pelikula ni na Direk Eric Salud. Okay. Sir, ito pa yung sa Cinemalaya. Sa Cinemalaya. Parang hindi kami nakapanood nun. Okay. Pag-usapan natin, paano kayo naghanda doon sa Iskot Iska 2011? Reyna, would you like to share? Ayun, every night, nagkakaroon kami ng workshops dun sa may SU. Ayun, maraming mga pinapagawa sa amin na activities, ganyan. May mga times na parang nag-internalize kami ng kung ano-anong mga bagay kami. Ayun, dahil nasabi niya na yung about sa acting, may mga days na we're having ED. Nag-educate kami. Hindi lang kasi tungkol sa acting tong Iskot Iska. It's about how you convey the story or yung mga issues nga natin dito sa So, kailangan ma-educate muna kami bago kami mag-educate ng ibang Correct. tao. Ikaw, dorm manager ka o medyo maraming isyong pinresent tungkol sa dorms. Yes. Paano ba? Parang feeling ko ngayon, ikaw pa rin si Mariam Banga. Diba? Hindi ang taray niya doon, diba? Nakakatuwa yung character Miss niya. Minchin. Si Miss Minchin. Hindi naman masyado. Hindi naman ako mausap ng dorm manager, pero I see naman kasi talaga na tumataas nga yung mga dorm fees dito. And kasi may mga friends din ako na nagsistay sa mga UP dorms, and then sabi daw nila yung next year ipapasara na yung men's dorm. Parang hindi naman isasaayos yata, kaya kailangan siyang temporarily ipasara. Temporarily ipapasara. It's for 400 or to 500 students kasi yung so yung mga next freshman natin parang paano naman sila? So, ikaw, paano mo pinaghandaan yung role na, paano ka pala muna napili na, sige, ang role mo ay si dorm manager? Sa casting auditions po, pag may sinasabi lang silang gawin mo, ganyan. Tapos, natandaan nila yung auditions ko na sabi nila, maglakad ka lang, tapos walk lang, tapos naglalakad ako. Tapos mukha daw akong mataray, tapos sabi nila, kunyari may upper class kang nakasalubong na pangit siya, tapos paano mo sasabihin ang pangit niya? So, di ko alam gagawin ko. Sabi ko lang, ang pangit mo. Oh my God! Tapos, yun na daw yun. So, doon nila nakuha. Pero ikaw ba, mataray ka ba talaga in person? Sabi po, lahat po ng taong nakakilala sa akin, parang natatakot nga daw sila sa akin. Mukha daw mataray, pero pag nakakilala naman po, hindi naman po talaga. Hindi naman. Reyna, totoo ba? Hindi naman mataray siya? Hindi naman po. Okay. Or, baka naman merong dyan sa'yo sa gilid. Wala hindi naman siya tinatakot. Francis, you have been involved last year as an actor. And ngayon, iba yung involvement mo. Ikaw naman sa Lights and Sounds, no? Na sinasabi ko nga while off air. Sabi ko, hinangaan ko talaga yung Lights and Sounds noong Iskot Iska. At saka, kumbaga, meron mang ilang mga konting glitches, no, doon sa mga microphone, etc. Pero, I like the production. Kahit simple yung stage, nabigyan talaga ng buhay because of the lights. So, paano ka ba naghanda? Ikaw ba ay nag-train talaga ng pag-aandar ng mga ilaw doon? Ano talaga yung role mo bilang manager ng Lights and Sound? Nung sa Lights and Sounds po kasi, ako lang yung hindi po talaga ako yung nag-asikaso ng Lights and Sounds dun sa mismong production. Kasi yung role ko nung production ay sa backstage na lang din. Tumutulong sa pagbibigay ng props sa cast, tapos naglalabas, nagpapasok ng mga props, tapos nagtatawag sa mga bata, tapos nag-cameo role din kasi ako dun sa Iskot Iska ngayon, bilang anak naman ni Tao. Kung last year ako si Tao, ngayon naman ako yung anak ni Tao. Ay, parang bumata. Ano to, Benjamin Button? Hindi nakakaalis sa ni Tao. Mas yun, parang mas ako lang din naman po kasi yung nag-asikaso nung yung gagamitin naming yung Lights and Sounds. Correct. Pero yung sa production, ibang tao.
Alright, marami pa tayong pagkukwentuhan mamaya sa pagbabalik ng ating programa. Kasama pa rin natin si Reg, si Reyna at si Francis. At syempre, nandito pa rin si Jen at saka si Janelle. Pero ngayon, alamin muna natin kung may nanalo ba ng 50 pesos load sa ating Kaya Mo Kay. Ipamalas ang talas ng iyong isipan. Ready ka na? Kaya Mo Kay! Alright, ito na po ang ating Kaya Mo Kay question last week. Ang tanong, saang school nang galing ang ating mga guest na astig na kabataan last Saturday? Sila nga po yung mga nanalo sa broadcast category ng Division of Calamba City Schools Press Conference. Okay, at sila po ay mula sa ay talagang live sound effects, 'di ba? Ay galing sa Letran, Calamba, at ang nanalo dyan ay si Renz mula dito sa Los Baños. Tama ba? Los Baños, Laguna nga ba? Yes, si Renz Homer. Nakalimutan ko yung apelido niya. Pero yon, no? So, ikaw ay nanalo ng 50 pesos load. Abangan mo lamang ang text mula sa Leader Ka K. At syempre, matatanggap mo na rin ang iyong cellphone load sa maya-maya. 'Di ba? Yes, matatanggap na niya. Nako, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Sa pagbabalik po ng Leader Ka K, i-discuss naman natin yung law of process, 'di ba? Pagpapatuloy. Kasama pa rin natin yung ating mga guest ngayong umaga na ito. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami. Yes, pwede na umuwi. Uy, Ben, may council meeting tayo. Ben, tara, Dota. Ben, yung basketball practice natin, ha? Ay, mahirap naman ito. Kaya mo yan. Ang una mong gawin ay ang alamin kung ano ba ang prioridad mo at kung ano ang mas dapat unahin. Ang meeting, ang Dota, o ang basketball practice. Sa ganitong paraan ay mas makakapag-focus ka at mas posibleng maging successful ka. Madali lang ba yun? Oo naman! Narito ang ilang payo kung paano mag-set ng priorities mula sa successmagazine.com. Una, consciously set priorities. Maglaan ng oras at magnilay upang malaman ang mga bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Maaari mo ring isulat ang mga ito. Pangalawa, keep it simple and focused. At pangatlo, live your priorities. Balikan mo ang mga naisulat mo para paalalahanan ang iyong sarili ng mga goal mo sa buhay. Ang dali lang, di ba? Kaya Mo Kay dahil Leader Ka K. Isang paalala mula sa UPLB at Radio DZLB 1116 kHz, ang tinig ng kaunlaran. Wow, na-miss ko naman sina Jolly, Chai at saka si Aljane. Anyway, nagbabalik po tayo sa ating programang Leader Ka K. Napapanood nyo pa rin po kami at syempre napapakinggan sa inyong mga computer, hindi ba? Maraming salamat sa pagsama sa amin. Jen, you were saying something? Ang ingay ni Kim Chu. Si Kim Chu, oo. Say hi, Kim! Oh, kasama po natin ngayon dito live si Kim Chu. Oo, correct. Okay, ngayon pag-uusapan natin yung ating law of process. Ito na yung lesson natin. Dito sa Leader Ka K, every Saturday, meron tayong mga lessons na itinuturo sa kanila, sa mga kabataang nakikinig sa atin at nanonood. At syempre, siguro mga 2-3 weeks ago ay nag-discuss tayo nung tungkol sa 21 irrefutable laws of leadership, 'di ba? At meron na nga tayong mga na-discuss. At ngayon ang ating pag-uusapan ay yung law of process. Janelle, ano nga ba yung sinasabi sa law of process? Sinasabi nga po na ang pagiging leader ay parang pag-i-invest sa isang kumpanya. Ito ay may proseso. Hindi ka magtatagumpay bilang isang leader sa isang araw na gawa lamang. Mas mahalaga rito ang araw-araw na pagsisikap sa buhay. Correct. Kumbaga ang leadership ay pinaghihirapan din, hindi ba? Hindi ka naman talagang, sabi nga, wala naman talagang leader na ipinanganak na leader. Kumbaga, yung mga nagbuo sa kanya ay yung mga experiences niya, yung mga tao sa paligid niya, ganyan-ganyan, di ba? Kayo, ano bang masasabi nyo sa leadership bilang isang proseso? Reyna? Yun, parang ang leadership bilang isang proseso sa akin, hindi lang ikaw yung nag-a-act doon. Siyempre, bilang leader ka, meron kang mga nililid na mga tao. Ayun, yun nga, na dapat tutulungan mo rin sila sa kung ano yung mga pangangailangan nila para magkaroon kayo ng magandang relationship sa isa't isa at mas mapabuti yung magiging trabaho niyo. Exactly. O Jen, ikaw, ano naman ang sinasabi pa tungkol sa law of process? Ayun, sabi nga po na hindi daw madali yung maging isang leader. Marami kang kailangan. Kailangan mong, una, irespeto yung ibang tao. Marami kang kailangang maranasan bago ka maging isang leader. Dapat din mayroon kang malakas na loob at
maging magaling kang humarap sa mga tao. Kailangan magkaroon ka rin ng disiplina, vision, at iba pa. Ayun, so talagang marami yung mga dapat na matutunan ng isang leader. Kailangan maraming oras at karanasan yung pagdaraanan niya talaga. Kumbaga, it's really a learning process, hindi ba? Kahit sa Iskot Iska, for sure, before nyo naman na-imbibe talaga yung character nyo, dumaan kayo, sabi nyo, sa mga workshops, di ba? Sa mga educational discussions. Ano ba yung na-enjoy ninyo doon sa proseso? Like, for example, ikaw sa dorm manager, ano yung, talagang dorm manager na yung tawag ko kay Reg, no? So, ano yung maganda doon sa proseso na pinagdaanan ninyo? Yung maganda dun sa process, maliban sa nag-e-enjoy ka na nga, matututo ka sa mga things na parang new sa'yo. Saka, kasi, dun nga, sa ilagay na natin sa pagiging dorm manager, kasi hindi ako nakatira sa UP dorm, I'm living outside. Yun. Kaya, mas matututunan ko yung mga problema nila. And even though I don't experience it, parang nandun na ako sa pag-internalize ng mga problemang yun. Correct. Okay. At si Francis naman, ito pero bago natin hingin yung opinion ni Francis, ibabahagi ko lamang sa inyo na ang isang mahusay at matagumpay na leader, ayon sa law of process, ay marunong matuto. 'Di ba? Sabi ko nga, it's a learning process. Sa kanyang araw-araw na pamumuhay, siya ay binabago ng kanyang mga bagong kaalaman at ginagamit niya ang mga bagong kaalamang ito para pagbutihin yung kanyang sarili. Kumbaga, ikaw halimbawa, Francis, last year, actor ka lang, 'di ba? Kumbaga, I won't use the word lang. Actor ka last year. Pero this year, nandun ka sa technical staff, although you acted also. So, paano yung shift from the acting paradigm, kumbaga, to the one na ikaw naman yung tumutulong para mas mapaganda yung show ng mga actors? Mas parang naging hamon kasi talaga siya sa sarili ko, bilang parang kailangan naman talaga natin na umunlad, bilang parang lahat naman kasi ng bagay nagbabago at parang yung skills natin nagbabago rin yan, at parang bilang hindi naman kasi pantay-pantay yung pag-unlad ng isang tao, parang kailangan talaga natin dumaan sa isang proseso. Parang member din po kasi ako ng Umalohokan Incorporated, at yung Umalohokan Incorporated, ito yung nagsistage talaga ng Iskot Iska katulong ng University Student Council. Parang habang nasa habang nung last year ay actor lang ako at naging member nga nung second sem, parang given na talaga siya na dapat wag lang sa acting, parang kailangan mo ring magawa yung ibang bagay. Correct. Parang katulong ng mga ibang tao na nasa paligid, katulong ng mga matatandang parang mas natutunan ko yung sa technical side. How is it important for the actors to know the technicalities of a theater play? Kasi ako halimbawa, I also act in plays, no? At talagang importante sa akin ang ilaw ko, yung mikropono ko. Kumbaga, meron akong mga konting detalye na gusto ko na magawa, mangyari, kumbaga. Sa inyo, gaano ka-importante yung mga technical na mga bagay? Importante talaga siya bilang kung may gusto nga kami ipahatid sa mga tao, kailangan makita nila yun in an artistic way. Pero kasi dahil bilang libre ang Iskot Iska dito sa UPLB, hindi rin kami yung sa artistic side, hindi rin kami yung sobrang bongacious. Kasi dahil wala naman kaming masyadong funds. Pero importante lang na makita kami at may ipahatid namin ng maayos with the lights and the sounds, na hindi naman kailangan talagang sobrang maganda. Actually, correct. Ang kailangan lang naman ay makatulong ito sa pagpaparating nung mensahe na gusto mong maibigay talaga, 'di ba? At saka yung kumbaga yung mga lights and sounds, etc., yung costume, 'di ba? Yung mga props, ito yung mga bagay na nakakatulong sa aktor kung paano mag-react doon sa mga kumbaga stimuli tong mga to. At ito yung nakakatulong para mas maibigay mo, ma-internalize mo yung character. Now, my last question would be, what is the most memorable thing about being part of Iskot Iska? Ayun, yung pinaka-memorable sa akin ay yung parang namulat talaga ako sa kung ano yung issues sa UP. Hindi lang siya, yung pagkamulat ko ay hindi lang nakapanood dun sa play, kundi yung sa magiging buhay ko na talaga sa college ko. Ayun. Talagang na-internalize ko lahat ng mga nangyari sa UP. Parang
nagkaroon ako talaga ng wider view sa buhay talaga. Yung practical na buhay. Alright. So that's Reyna. Si Reg naman. Ako, I would say everything. Everything yung ano. Kasi I turned 18 in Scott Iska. Ayun, ang Ay, saya-saya. talaga? So, para siyang Doon ka nag-debut? Yes. Para siyang, habang nagre-rehearse kami, para siyang naging turning point. Tama yung sinabi ni Reyna na, kasi pumasok kami ito as freshmen, parang, iba yung tingin namin sa UPLB, parang, ganda-ganda, ganun-ganun. Pero maganda naman talaga sa UPLB. Pero, yung may mga issues din pala in every school, not only here, na kailangan nating harapin. At in reality, we need to live in the reality. At i-share ko lang yung sinabi nung director namin kasi about dun sa leadership. Correct. Jat, congratulations kay Nico, kay Jat, at saka kay Inik. Nakakatuwa sila. Oh, yes. They're my students. Palakpakan naman natin sina Inik, Nico, at saka si Jat. Talagang, ang favorite ko pala. Nako, ginagawa ko tuloy siya. Yung, I've changed my mind. Oh, yeah. Sobrang ang nakita ko talaga doon sa play ay mga arte ni na Jat at ni na Inik, no? Oh, yes, you were saying something, Reg. Yes. I-share ko lang kasi narinig ko yung sinabi niyo po kanina about leadership, learning process. Naalala ko sabi niya, hindi ko kailangan ng magaling na artista. Ang kailangan ko ay yung artistang gustong matuto. Exactly. Yes. Correct. Ayun. At I think natuto talaga kayo. Yes, and we are still in the process of learning until now. Natapos na yung prod. Totoo yan. Kasi napakarami pa matututunan at napakarami yung pang mga production na pagdadaanan. Hindi ba? Yes. Francis, ikaw naman. Ano naman ang mensahe mo sa mga kabataang nakikinig sa atin na meron din gustong ipakitang galing pagdating sa pagtsatsyatro? Ayun, edi kailangan po nating maniwala sa mga sarili natin. Pero yung paniniwala naman natin, wag mag-exceed dun sa parang yung beyond the limit na parang ang yabang-yabang na natin. Syempre, bilang proseso talaga yung mga natututunan natin. Kailangan natin na makihalubilo sa mga tao. Kailangan natin na aside from gamitin natin yung sarili natin para mas ma-enhance yung skills natin, kailangan natin magpatulong sa ibang tao. At yun talaga yung gamitin natin. At lagi nating tandaan na parang ibalik natin sa mga manonood, ibalik natin sa mga mamamayan yung mga natututunan natin dahil para sa kanila naman talaga dapat yung mga ginagawa natin. Alright, maraming salamat. At palakpakan ulit natin sina Francis, Reyna, at si Reg. Thank you very much for dropping by. Thank you din po. At sana makausap din natin si Iskot Iska. Oh yeah. Nakaka-inlove silang dalawa. Nakaka-inlove daw si Iska. Yeah. Talagang nakadingin kayo kay Francis. Nabentahan na ng pagka-inlove tong si Francis. Oo nga, correct, hindi ba? Alright, nako, napakarami pa nating mga gagawin ng mga bagay-bagay. At sa mundong ito, ang lahat ay proseso, hindi ba? Meron tayong mga pagdaraanan at meron tayong mga nais na marating at dapat gawin. Okay, eto naman, tuloy-tuloy ang ating programa with ang Sabi ni Idol. Sabi ni Ma'am, mas